Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial at nakakagulat na balita ang umabot sa atin mula sa Los Angeles. Ang pangalan ng unang ginang ng Pilipinas, si Lizata Nasmags, ay muling naging usap-usapan dahil sa isang nakakabiglang issue na humahapil sa kanyang pangalan. Ipinagpapalagay ng ilang mga ulat na si Marcos ay posibleng naparatangan sa isang malupit na kaso na may kinalaman sa pulburon. Ayon sa mga ulat mula sa mga otoridad sa Los Angeles, may mga bagong ebidensya na ipinakita sa mga investigador na magdidiin kay Lizata Nasmag sa isang malaking operasyon na kinakasangkutan ng mga sindikato ng pulburon. Ang mga detalye ng kasong ito ay nagsasabing si Marcos ay isa sa mga protektor ng mga lokal na drug syndicates na nagtataguyod at nagbibigay proteksyon sa mga iligal na transaksyon sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Hindi pa tiyak kung paano kalalim ang kanyang partisipasyon, ngunit ang mga dokumento mula sa mga investigador ay nagdudulot ng malalaking kaba sa mga taga-suporta at kritiko ng pamilya Marcos. Hindi na rin nakaligtas sa mga tanong ng mga mamamahayag ang pahayag ni Lizata Nasmags. Nang tanungin siya tungkol sa mga akusasyon, ipinahayag niya na ang mga ito ay walang basihan at pawang paninira lamang. Ayon kay Marcos, wala siyang kinalaman sa anumang iligal na gawain at tanging ang mga lumalaganap na kasinungalingan lamang ang naging sanhi ng mga ligasyon. Subalit hindi rin maiwasan ng mga eksperto at mga opinyon ng publiko na magsalungat sa kanya at tinatanong kung may sapat na ebidensya ang mga otoridad upang magpatuloy ang mga kasong ito. Kasalukuyang iniimbestigahan pa ang mga nakaraang koneksyon ni Lizata Nasmag sa ilang mga lider ng sindikato ng pulburon sa Estados Unidos. Ayon sa ilang mga ahensya ng gobyerno ng Amerika, posibleng may lihim na kasunduan na nangyari sa pagitan ng pamilya Marcos at mga local drug lords na nagresulta sa mga matinding akusasyon. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, maraming tanong ang naiwan sa publiko, partikular sa kredibilidad ng mga testigo at mga ebidensya na isinagawa ng mga otoridad. Sa kabila ng mga kontrobersiya at malalaking isyu na kinakasangkutan ni Lizata Nasmags, marami pa rin ang umaasa na makakamtamang hustisya at ang katotohanan sa isyong ito. Ang mga legal na hakbang ay patuloy na isinasagawa at iniintindi ng mga eksperto kung ano ang magiging kahihinatnan ng kasong ito. Maging ang mga mamamayang Pilipino at international community ay aabangan ng mga susunod na mangyayari. Patuloy namin kayong bibigyan ng mga updates sa kaganapang ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kanina after natin mag-shopping ng mga tasa, 'di ba? May tumawag sa atin na mukhang magaganap na nga ang dapat na maganap. Kaya naman mag-antabay-antabay lang tayo dahil aburido na ang mga ginayupak habang sila ay gumagawa ng pera, patuloy na nagnanakaw sa kaban ng bayan, ay kinakabahan din sila. Kasi sabi ko sa inyo, mga kababayan, may hangganan. Lahat ng kababuyan nila ay mayroong hangganan. Ayon sa ating puting ahas, ang mga kadahilanan, mga palangga, kung bakit nag-alburuto na ang bulkan na handa ng zumabog, mukhang kaabang-abang ito. Di ba? Mukhang kaabang-abang ito ngayong January kasi nga, ang nag-trigger dito, ayon sa ating Juting Jahas, yung nangyari kay PIDEA Chief Wilkins Villanueva at dito kay Colonel Grijaldo. Kasi mga kababayan, mga palanggingging, nakita ninyo na ang ginawa kay Colonel Grijaldo na kung babalikan natin, nagkaroon ng Senate hearing kung saan nagsalita si Colonel Grijaldo doon na talagang kino-urge siya o persaan siyang pina-agree dito kay Garma. Diba? Kay Rina Garma na nagkaroon ng mga reward system para sa pagburgur. So doon nagsimula ang lahat itong mga pagsisiklab ng damdamin. Kaya I'm so excited for this. Pero gusto ko lang balikan, mga kababayan, na talagang sobrang budol ang buwaka ng inang gobyerno ito. Kailangan kayo i-remind, pinalabas ng DOJ, ng Department of Justice, di ba? Na si Garma ay tumakas papuntang Amerika. At nahuli daw sa, according to them, according sa news report, sa Pilipinas, coming from the Department of Justice, na andyan si Remulla, alam mo, si Remulla, buhay pa ba o patay na?
Kasi hindi na naman nagpapakita eh. Baka nga hindi naabuti ng Pasko yan eh. Ilang araw na lang, baka, tumumba na yan. Dahil sa karma na ginagawa na. But anyway, balakan natin yung kay Garma na pinalabas ng DOJ na nahuli daw sa San Francisco na dahil sa paso ang visa o expired ang visa. Yun po ay isang kajululan. Okay? Ito yung mga pangyayari dito. Dito lahat nag-trigger kung bakit ang mga certain na mga mag-aalam, sisiklab, aaklas ang kanilang mga damdamin, ay talagang pulido na ang mga magaganap. Pero ito muna, balikan natin. Tandaan ninyo, sumulat ako sa sa San Francisco Police Department. Right? Pinakita ko sa inyo ang aking letter through Freedom of Information. Kung meron bang certain personalidad na si Rowena Garma at kanyang anak ay nadampot sa San Francisco. Walang record. Wala ring local report na si Garma ay nahuli sa San Francisco. Ang nagpalabas noon ang DOJ. Hindi ba dapat ang report manggagaling mismo dito sa local police ng San Francisco? Pero nada, zero, walang record. So ang question, nasaan si Garma? Ginurgur na ba siya? O nasa Pilipinas pa siya? Or hindi natin alam? Di mo, walang report. Walang report dyan sa Huwad Committee na yan. Kasi kakampi nila ang mga Digimonyo. Kasi ang kanilang mission dyan, hindi in aid of legislation. Kundi takutin, sindakin, ipahiyain ang lahat ng mga resource person at paniwalaan ng mga kriminal katulad ni Asierto, Matubato, Espinosa, sino pa ba yung iba doon? Las Cañas at yung mga kriminal o mga convicted na nakakulong sa bilangguan para magdakdak at magsinungaling patungkol sa mga Duterte. Then, ang nangyari, yun ang pinapaniwalaan ng mga bugok o mga jutang ginimes dyan sa Kongreso. Katulad na lamang ni Abante, ni Paduanong, ayan, mamamatay dyan. Mamamatay, manggugurgur yan. Okay? So, sukang-suka na daw, ayon sa ating juting jahas, sukang-suka na at dapat nga talagang my God, huwag nyo na itong patagalin. Dapat nga, huwag nyo na paabutin ng Pasko. Huwag nyo nang papaskoin itong mga to. Kasi, yung ginawa kay Colonel Grijaldo, di ba, in-expose ko sa inyo yan. Nung nasa ospital siya, talagang pinapuntahan siya ng arresting officer. At true enough, nandiyan siya ngayon sa, ikinulong siya ni putang inang barbers na yan. Ang yabang-yabang pa nang sinabi, magpapasko ka ngayon sa kulungan dyan sa House of Representatives. Ganito po kawalang hiya ang ginagawa na sa ating mga men and women in uniform na katulad ni Colonel Grijaldo at ni Wilkins Villanueva at marami pang iba. Kung kaya nilang gawin, ulit-ulitin natin, gawin kay Inday Sara, dating Pangulong Duterte, ang kanilang panglalabis at ang kanilang ang kanilang pangbababoy, kaya nga ito gawin sa inyong lahat. Di ba, anong ginawa kay Colonel Grijaldo? Ipinagyayabang pa nila na yan, kinulong nila, hindi magpapasko ngayon si Grijaldo at sa Pasko at New Year, si Colonel Grijaldo dyan sa sa kulungan nila dyan o sa detention cell nila dyan sa ganon po kahayop. Pero medyo mayroon silang parang magpapasalamat pa daw tayo dito sa Huwad Committee dahil si Wilkins Villanueva, si PIDEA, former PIDEA head, okay, Director Wilkins Villanueva ay kinontempt nila, pero sa January 13 pa nila ikukulong doon dahil humanitarian reason, chuchu dahil Pasko at Bagong Taon. Dito mo palang makikita, kung kaya nilang, may kunting takot pa sila kay Wilkins Villanueva, pero bakit si Police Colonel Grijaldo, kinulong nila? Kung totoong meron silang ganong humanitarian reason. Di ba? Si Colonel Grijaldo dinampot sa ospital na hanggang ngayon nagpapagaling. Inhuman po ito. Kaya sabi ng ating puting ahas, sukang-suka na sila. Kaya nga sabi ni Yuri, yes, sana nga, matapos na yun mga palangga. Mukhang maganda naman yung conversation namin, Kat. Mukhang nag-jive dun sa ating mga panaginip, di ba?
Imagine niyo mga palangga, pinuwersa nila si Grijaldo, si Colonel Grijaldo para ayunan ang kasinungalingan ni Garma. So nang in-expose doon sa Senate, eto ngayon ang kapalit. Kinontempt dahil hindi pumupunta, dahil nga nagpapagamot yung tao, pero kinontempt at gustong ikulong. Ganito kababoy ang mga judgemonyo sa Kongreso. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi tayo pwedeng magnilay. Dahil ang nag-i-enjoy lang ngayong Pasko, yung mga putang inang mga kawatan na yan, nagpapa-party, nagpapa-concert. Recently, I don't know kung alam niyo, isa natin to mamaya. Ito. May sinend sa atin. Hindi ko lang, ito to. May sinend sa atin, yung may hawak ng pondo ng bayan. Diba? Anong sabi ni Inday Sara? Ang may hawak lang ng pera ng bayan ay 2 tao lang. Sino? Si Ko at saka si Tambaloslos. Siyempre, sa pakikipagsabuatan niya ni Bangag at ni Lisa Tanas. Alright, tignan natin. Ito, December 22. 22 dyan sa Pilipinas. Imagine niyo, inimbitahan. Tignan lang natin, papakita natin to ha. I don't know kung na-post na to. Ni Saldico. Itong taong to, nagkaso sa akin dito sa Amerika. Dahil tinitin ko daw, nasisira daw ang imahe ng Kongreso. Anong kaputan, sinisira ko ang imahe ng Kongreso? Yun ang isa sa mga reklamo niya sa akin. Yung putang inang ito, bago pa ako ipinanganak, sira na ang imahe ng Kongreso. At the moment na umupo silang mga gwaka ng inang yan, sinira na nila ang Kongreso dahil ninanakaw nila ang pera ng bayan. So here, mga kapalangga, saan ka makakakita? Okay? Anong sabi ni Bangag, di ba? Kaya make sure lang natin na walang makikita pangalan. Anong sabi ni Bangag? Nananawagan siya na dapat daw ang mga government offices ay huwag magdiriwang ng bonggang-bonggang party. Ito si Arnel Pineda. Imbitado? Ayan. Imbitado yan ng mga politiko, mga putang inang mga yan. Sa Makakay Municipal Hall. May taga Bicol ba tayo? Sino ang nagbayad kay Arnel Pineda? International performer yan. Na-meet ko yan. Na-interview ko pa yan dito nung sa Saban something dito sa Los Angeles. Ang question niyo, ito ba ang panawagan ni Bangag? Na wag nilay-nilay muna dahil ang daming biktimang nabahaan? Magkano ang binayad kay Arnel Pineda? Ilang mga Bicolano? Hanggang ngayon wala kayong bahay. Hanggang ngayon wala kayong panghanda. Pero yung putang inang Saldico na sinasabi, okay, na sinisira ko daw ang imahe ng Congress ng buwaka ng inang ito. Nagbabayad sila dyan kay Arnel Pineda. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Right? Trollbuster, sa BOC nag-party din sila, Soler, North, big time. Ito yung sinasabi ko, magkano ang binayad kay Arnel Pineda? Hindi ba magagalit? Sino ang nagbayad nito? Sino sa kanila ang nagbayad? Ito galing na naman sa kaban ng bayan? Kaya tama lang na yung tumawag ay mag-aklas na kayo kung gusto nyo mag-aklas. Another issue. Thank you sa nag-send natin. Taga Bicol lang nag-send dito sa akin. Alright? Ito pa. Kaya naman mga kababayan, i-post natin yan mamaya. Mainit-init pa to binigay sa atin. Okay? Ayan, no? Ay, kasama ni Saldico, ito, ebidensya to. Okay? Si Arnel Pineda. Walang kahiyan to mga to, di ba? Mayroong batas na nagbabawal. Okay, nagbabawal, nagsasabi na mamuhay ng payak, modest living. At hindi ka gumagasta ng pera ng bayan. Yun natin ito. Okay? Nakakagalit. Kayong mga men and women in uniform, maawa kayo. Kung nagtawag-tawag kayo sa akin, gawin ninyo. Video yan. Palanggayisan mo nga sa akin yung video. I wanna make sure. Ayan si Saldico at saka si Arnel Pineda. Okay? Actually, gustong-gusto ko to si Arnel Pineda. Pero minsan, mawawalan ka rin ng gana. Bakit? Hindi, binabayaran siya ng pera ng bayan yan eh. For sure, galing sa pera ng bayan yan. Yung mga yan, mga politiko, saan kumuha yan? Sweldo pa lang nila, pera na ng bayan yan eh. Saan kinuha
ang pinambayad sa'yo, Arnel Pineda. Paskong Pasko. Well, ang mga performer kasi pera-pera lang sila. Pero dapat meron ka rin delikadesa. Kasi kung ako performer at ako'y lumalaban para sa kabutihan ng taong bayan, hindi ako tatanggap galing sa nakaw sa bayan. Iniisip ko ang mga kababayan ko sa Bicol, mga palangga nyo sa Bicol na lubog sa baha. Oh. Sabi Trollbuster, White Porsche, si Saldicon, everything. So, kaya na nga nila bilhin ng kaya na nga nila bilhin ng mga tao dahil sa mga ayuda na yan. Mga kababayan. So ngayon, yung nag-timbre sa atin na puting ahas na sinasabi sa atin, Miss Maharlika, maganda-handa daw ang taong bayan dahil may mag-a-class. Hindi ko lang sasabihin sa inyo kung anong rang, ano yung ano nila, ano yung kategorya nila, mga palangga, pero merong mag-a-class at ang mga bangag ay talagang sinusubukan nilang supalpalan ng pera ang lahat ng mga ito. Balikan natin si Colonel Grijaldo. Dito daw nag-udyok. Ito yung nag-udyok sa kanila, nag-trigger sa kanila kung bakit kailangan na nilang magsalita, mag-aklas o kung ano paman dahil sa ginagawa ng pagpulong kay Colonel Grijaldo diyan sa Senate ay sa Congress. Ito mga hinayupak na mga kawatan na ito mga palangga, sila ang tunay na magnanakaw sa kaban ng bayan. Mga walang dignidad ang mga hinayupak, dapat nga kayo mga Pilipino, hindi lang ang men and women in uniform, kumilos na kayo. Tignan ninyo ang ang South Korea, 'di ba? Ang South Korea nagka-issue lang doon sa bag na binigay doon sa kanyang First Lady. Ang tao nag-aklas na. Pero kayo, utang ina, wala pa rin. Kaya mabulok kayo, sabi ko nga, talagang malupit ang problema ng Pilipinas. Taksil. Kasi hindi banyaga ang nagtataksil sa inyo. Ang mga nagtataksil o nagtatraidor ay mga mismong kapwa nyo Pilipino. Balikan nyo Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo. Balikan nyo si Noynoy, ay Ninoy. Diba? O, balikan nyo yung mga istoryang yan. Balikan nyo kung sino ang nagtraidor kay Jose Rizal. Kaya hindi matatapos. Ang problema ng Pilipinas hanggang walang matino na naninindigan. Hindi lang isa. Majority dapat ng Pilipino manindigan dahil sa ginagawa ngayon ng mga taksil dyan sa Huwad Committee na tinanggalan ng karapatan ang tao, like katulad ni Colonel Grijaldo, katulad ni Spoke Sari Roque, ang kanyang asawa. Diba? Ngayon, nag-file ng petition ng apela dyan sa Supreme Court na hindi dapat pinapayagan yung ginagawa nitong Huwad Committee na yan na panggigipit dahil wala namang subpina itong si asawa ni Harry Roque. Gusto lang talaga nilang pilayan ang karapatan, ang kalayaan, mabuhay, mag-travel ng mga taong ito dahil yan ay gustong targetin ni Lisa Tanas, ni Marcos, si Harry Roque at siyang asawa. Kasi ang nasa isip ni Lisa Tanas, yung video, alam nyo, minsan, hindi naman ako, parang naisip ko, dahil hindi ko naman kasalanan na in-expose ko ang pagsisingot ni Bangag. Ito, yung sinisingot niya, bago to. Bago yan. Okay? Yan ang flavor natin ngayon, ha? Maizenia, cornstarch lang yan. Mga palangga, sinisimbolize lang natin yan. Dahil nga ako, mga palangga, tinigilan ko na yung, ano yun? Ito, tinigilan na natin to kasi masakit. Baking soda. Ako si Hitler. Okay. Dahil in-expose ko o pinabiral natin yung pagsisingot ni Bangag Jr., kaya tinatarget si Harry Roque. Si Harry Roque, kanyang asawa, doon, eto lahat itong nangyayari mga palangga. Ganti lahat ito. Ganti dahil ini-expose natin ang kidnapping, smuggling, pulboronic ni Bangag. So dahil ako ay kasama dito sa milyon-milyong Pilipino na nag-expose, ako na nga number one. Sabi ni Sas, ako na number one na noisy dito. Dahil sabi ni Bangag Jr., noise lang daw ginagawa natin. Anyway, tina-target si Harry, yung kanyang asawa, si Attorney Glenn Chong, sila Attorney Vic, may mga death threat yung mga yan. Katulad ko. Now, si Colonel Grijaldo,
si PIDEA Chief Wilkins Villanueva. Eto ba? Kaya nga sabi nung kausap natin kanina, talagang ready na raw sila. Kaya sabi ko naman, sir, baka naman hanggang dakdak lang kayo. Naku, maboljak na talaga kayo lahat. Sabi ko na ganun sa kanila, huwag kayong puro dakdak. Sukang-suka na yung taong bayan. Kailangan yung manindigan. Kung kailangan yung sabayan, itong INC or sino pa man, sabayan namin kayo. Ako, kung nakarang EDSA, 8 hours tayo nagbablog. Kung kaya 8 hours, I cannot promise, hindi ko kaya 24 hours, nakakatulog ako, remember that? So sabi ko, sasamahan namin kayo. Kami dito sukang-suka na. Ako sukang-suka na kahit na hindi nga ako apektado dyan sa problema ninyo sa Pilipinas. Sabi ko, I'm here para matapos na itong bangag na ito. Ano? At least hindi masakit. Ngayon, mga kababayan, galit na galit ang hanay na ito, itong mga nakausap natin na pinaparating sa atin na manindigan din daw ang taong bayan. Kailangan nyo lang daw silang sabayan o sabayan kayo. Ang sabi ko nga sa inyo, nanindigan na kami ah. Sabi ko kanina, nasa EDSA na yung mga tao. Nasaan kayo? Ang sabi basta, Miss Marlica, mag-aalsa na raw sila. Baka mag-alsa balutan. Sana naman doon kayo mag-alsa balutan mula Pilipinas. Huwag niyo sana kaming paasahin. And I hope, mga kababayan, wala nang journey si Arnel Pineda, sabi ni Rebecca Ogata. Wala na ba sa journey? Napanood ko siya noon, pero hindi niya kasama ang journey, mag-isa lang siya. Yes, ang sa akin lang kasi, alam mo politiko yan, wala mga performers kasi pera-pera lang sila eh. Wala naman kasi talagang paninindigan yan. They're full of themselves. Di ba? Yung mga artista, katulad yun lang yan nung nakaraang pa-party ni Bangag. Nandyan yung mga dilawan, nag-perform. Pera-pera lang talaga sila. Hindi ka talaga kayo, wala talaga silang pagmamahal sa bayan, mga palangga. Kaya nga, ang sinasabi ko sa inyo, yung ginawa nila kay Colonel Grijaldo ay tinanggalan nila ng karapatan. Hindi lang basta-basta tinanggalan, niyurakan nila yung pagkatao, nilabag nila yung batas, tinanggalan nila ng dignidad dahil sa kahayupan ng WAD committee na yan, na yung mga inayupak na yan ay mismo ay manggugurgur. Katulad ni Paduano na membro ng Alex Bongkayaw Brigade na ang ginagawa, mayroon ako nabasang article na may certain, I forgot, mayroon siyang alias na ginamit na may warrant of arrest daw yan, alias daw ni Paduano yon. And yun ay hinahunting yung taong yun. Pero according to that article na scan ko lang actually, si Paduano daw yun. So kung i-google nyo, i-research nyo kung sino yung mga Alex Bongkayaw Brigade na yan, sila ang gun for hire. Ibig sabihin, pumapatay, gumugurgur sila ng tao sa ngalan ng salapi. Kay negosyante, politiko, or whatever. Imagine mo, hindi natin alam, nandiyan ngayon sa Kongreso, ba't hindi siya binoto ng bayan? Through party list. Diba? Pumatay, gumurgor ng tao itong grupo niya. Kaya no wonder, di ba, sinisindak-sindak si Congressman Marcoleta, binubuli-buli niya kasi sanay siyang gumurgor ng tao. Kung yung grupo na yan ay gumugurgor ng tao, baka nung time na yon, kung walang camera, baka ginurgor niya si Congressman Marcoleta nitong Paduano na ito. Di ba? Bangag Marcos, parang sinoy-noy abnoy, sabi ni Mia Lambat. Yun na nga, ang ginagawa na kay Colonel Grijaldo ngayon, na may nararamdaman hanggang ngayon, nakakulong dyan. My God, mga palangga, sana talagang totoo yung sinabi ng ating puting ahas na sila ay mag-aalsa na. Mag-aalsa, mag-aaklas, o kung ano pa man. Imagine mo, itong mga buwaka ng inang to, katulad ni Barbers na nasasangkot din ang kanyang pamilya sa illegal na pulburon. Diba? May mga article yan na lumabas na sangkot sa illegal na pulburon. Dahil naglabas yan, tinatakot tayo, sinisindak ang mga vloggers, nakakasuhan. Kakasuhan ipapatawag. Wala nang kayong batas sa Pilipinas. Kaya kung kailangan mag-aklas yung mga nagsabing mag-aklas, hindi ko kayo pipigilan. Mag-aklas kayo kung gusto ninyo. Kung sukang-suka na kayo sa ginagawa ng gobyerno ninyo o unless gusto nyo ng pulboronic, may article. Ito na yung larawan ngayon. I think in Cebu.
mayroong 15 years old na ginahasa ng 15 katao. Tama ba ako? 15 katao? Mga adiktos, benedictos yung mga yun. Hindi gagawa ang mga kabataan na yan o middle age, I don't know kung ano yung mga edad nila, na manggahasa ng 15 years old. Pagpasapasahan nila kung nasa tama silang kaisipan. Bakit po nangyayari ang mga krimen na ganyan? Bakit? Kasi epekto yan ng pulbor. 13? Kit Bill, 13 ba? Okay, thank you for correcting me. Okay, I stand corrected then. Okay, 13 katao. Isa, dalawa, tatlo, apat, o 13 katao. Nakita nyo? 13 katao ginahasa itong batang ito. Ganon-ganon na lang. Meron bang pronouncement ang inyong Pangulong Bangag? Na hindi natin ahayaan yan. Na basta na lang ganon ang gawin sa ating mga kababaihan. May pronouncement ba ang gobyernong Bangag na adictus benedictus? Wala. Kaya sa susunod, baka mga anak nyo na ang mabibiktima dahil nagbabalikan na ang mga demonyo, nagbalikan na mga adik, kasi adik ang presidente ninyo. Hindi lang siya basta-basta adik, authenticated na adik na bangag dito sa Amerika. Kaya sila galit na galit sa akin. July, August, September, October, November, December, di ba? Kaya ang mga ginagawa nila, panggigipit, panghaharas, gusto tayong patigilin. Dahil kung totoong nagsisinungaling at fake ang ipinakita kong video na sumisingot si Bangag. Kaya i-share nyo lang, i-share yan ha. Sa Facebook, araw-araw ko sinishare yan, paulit-ulit. Bakit walang kaso ng, ulitin ko, tinatakot-takot ako ng DILG, NBI, PNP, DND, AFP, lahat sila, nakakasuhan daw nila ang nagpakalat ng video. Tinakot lang kayo sa Pilipinas. Pero wala ni isa. Ang sabi pa nila, mga kaputahan nila, magkikipag-ugnayan kami sa Amerika. Hanggang ngayon, walang pakikipag-ugnayan dahil alam nila na makakalaboso si Bangag at abang-abangan mo Bangag pag si Trump na ang presidente. I'm telling you, Bangag, matatapos ang kadyutahan mo at baka hindi ka naabuti ng inauguration ni Trump. Kasi based on that message sa atin, ang tawag sa atin, tignan natin kung itong mga taong ito may paninindigan. Nasa inyo yan. Kaya sabi ko ako, sir, nandito lang kami. Diba? Nakikita namin yung ginagawa sa inyong mga kabaro ninyo. Hindi ako galit sa mga pulis. Si Colonel Grijaldo, pinagtatanggol natin dahil nakita natin kung paano siya abusuin. May pamilya ito. May mga anak. Imagine nyo, ganon ang gagawin sa tatay nyo, sa tatay ninyo o nanay ninyo, na basta-basta na lang damputin dahil hindi sumipot doon sa kaputahan nilang hearing. Wala namang kinasasangkutan ko si Grijaldo, ang mga ginagawa nila, mga fabricated story. Si Lisa Marcos, lahat ang may utos niyan. Lahat ng sumusuporta kay Duterte, kay Sara, o nagtutuligsa sa pagnanakaw, kidnapping ni Lisa. Ayan yung kidnapping ni Lisa. Nag-extract ng 2 bata sa Turkey. Kung ako yung nagsisinungaling, ay putragis, makipag-ugnayan na yan sa Amerika. O yung citizen nyo dyan. Sinasabi, kidnapper ako. Bakit wala? Isang taon ko na may sinasabi yan. Dahil kidnapper talaga siya. Kasama si Bangon Jr. Kaya kung merong ma-impeach, yan yung putak ng mga yan. Kaya tama lang yun. Yung sinabi ng ating puting jahas, ang sa akin lang, sana, tawag dito? Actually, may makakausap pa tayo bukas. Grabe nito. Hindi ko na muna papangalanan yung departamento, ha? May nag-email sa akin, and this is very legit personality, na merong ibubulgar sa atin. Pero hindi ko na muna sasabihin kung anong department, baka maun siya,